Hello. Hi. Good morning. Good morning. Sa pangalan po ng Dakila Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Nandito po tayo sa dalawang bahagi kung saan meron tayong mga sitas na inanap na ito po ay ating papasahin at bibigyan ng buhay. Sa mga baguhan po, marahil meron tayong nais maging kasagutan sa ating buhay. Ito man ay problema, karamdaman, o kapighatian man. Lahat ng yan ay ilapit natin sa Diyos. Sapagkat tunay nga po ng ating katamnaman ay may kalinaan, may pagpukat. Kaya kinakailangan ang pagkalitan ng Diyos na siya lang ang makapaglulunas sa lahat ng ating mga kailangan. Ang katawan ng tao ay marupok, mahina, madali magkaroon ng karamdaman. Pero doon natin maaalala na kailangan natin ng Diyos sa ating buhay. Dahil siya lang po ang kanilang mga gamot, ang makapagbibigay ng lunas upang sa ganun maipisan ang kabigatan na ating dala-dala sa pang-araw-araw. Ngayon, lumayan natin po yung sitas. Ayon po sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, sa Kapitulo 21, versikulo 1 hanggang 14. Sabi po dito, pagkatapos ng mga bagay nito ay napakita muli si Jesus sa mga alagad sa tabi ng dagat ng Tiberias at siya ay napakita sa ganitong paraan. Sama-sama nga si Simon Pedro at si Tomas, tinatawag na Didimo, at si Natanael, na taga-Cana ng Galilea, at ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pa sa kanyang mga anak. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako. Sinabi nila sa kanya, kami man ay magsisama sa inyo. Sila ay nagsiyahon at nagsinulan sa daon at ng gabi ay wala silang mahuli ano. Kung titingnan po natin mga kapatid, ang ating dakilang Panginoon ay napakita na sa kanyang mga alagad ng unang beses at ng ikalawang beses. Ngayon, dito po sa pangatlo, ang senaryo, habang magkakasama ang pitong alagad ng ating dakilang Panginoon, kasi na Simon Pedro, Tomas, Natanael, Santiago at Juan at mayroon pang dalawang alagad. Sabi ni Simon Pedro, mangingisda ako. Ngayon, ang sabi ng ani, sasama kami. Pero po, nung sila ay umalapot, wala silang nahuling ano. Kaya ang desisyon nila, parang nawala na sila ng tsansa na makahanap pa ng isda. Sabi nito, ngunit, nang magbukang liwayway na, si Jesus ay tumayo sa may bayi. Kaya may hindi napag-alamanan ng mga alagad na yaon ay si Jesus. Kumbaga, dahil malapit na sila sa pangpang, nandun naman ang ating kabilang Panginoon. Nung magbubukang liwayway na sa pangpang ng dagat. Pero, dahil nga medyo malayo-layo pa, hindi nila makilala na yaon pala ang ating dakilang Panginoon. Sabi nito, sa kanila nga'y sinabi ni Jesus, mga anak, mayroon baga kayong anumang makakain? Nagsisagot sila sa kanya, wala. Ibig sabihin, kahit ni isang isda, wala silang huli. Ilagay natin sa sitwasyon ng ating buhay. Tayo po ay nagsusumikap sa ating pang-araw-araw na
buhay, minsan po sa buong maghapon, walang resulta. Bakit po? Dahil nagsisiasa lang tayo sa sarili nating kakayahan, sa sarili nating kalakasan. Katulad din naman yan ng karamdaman. Ngayon, totoo, nagdidesisyon tayo sa ating buhay na gusto nating gumaling. Pero, iba yung nilapitan natin. Albularyo, doktor, walang mangyayari sa ating buhay. Dito na papasok ang ating dahilan Panginoon. Sabi dito, at sa kaniyang sinabi sa kanila, ihulog ninyo ang lambat sa dakong kanan ng daong at makasumpong kayo. Inihulog kanila at hindi nila mahila dahil sa karamihan ng mga isda. Ngayon po, dito po papasok ang ating dakilang Panginoon sa ating buhay. Pumunta ng laot, itong magkakasama, kumpleto naman sa kagamitan, may lambat, pero zero, walang nahuli. Pero dahil sa sinabi ng ating dakilang Panginoon, ihulog ninyo ang lambat, pagamat wala silang nakita, at napatunayan nila na wala talagang huli nung kinagabihan. Pero dahil lamang sa salita ng ating dakilang Panginoon, sila'y nagsisampalataya at sinunod nila ang sinabi ng ating dakilang Panginoon. Doon sila nagkaroon ng huling mga isda. Ngayon po, kung pag-aaralan po natin mga kapatid, sa buhay natin dito sa ibabaw ng sanlibutan, kung sa sarili nating lakas, kakayahan, karunungan tayo nagsisitiwala, wala pong mangyayari sa ating buhay. At doon na po natin mapag-iisip na kailangan pala natin ang presensya ng ating dakilang Panginoon sa ating buhay. Halimbawa, marami kang gamot na iniinom. Ano yan? Panglunas ba? O yan ang panira lang ng ating bago? Ibig sabihin, kapalag lang siya bilang pain reliever, pero hindi po lunas o kagamutan sa ating mga karamdaman. Ganun din yan sa ating mga paghihikahos, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Marahil, ingat tayo ng ingat na hindi tayo mapahamak, pero hindi natin maiiwasan, nagkakaroon pa rin tayo ng karamdaman. Dahil po, marupok ang ating katawan, at mahina ito at madaling kapitan ng anumang karamdaman. Mapabayaan lang natin, nagkakaroon na ng karamdaman. Pero, ang sabi dito ng ating dakilang Panginoon, napatunayan na nila, magdamag, nagpagod na sila, walang huli. Pero dahil sa sinabi ng Panginoon, ihulog ninyo ang inyong lambat sa dakong kanan. Bakit sa kanan? At hindi sa kaliwa? Siguro, dahil sa kauhulog nila sa kaliwa, wala silang huli, then sa kanan naman. Doon natin mapag-iisip na ang kapangyarihan pala mula sa bibig na lumalabas sa bibig ng ating dakilang Panginoon, napaka-powerful. Halimbawa, sabi mga karamdaman, ito natin. Naparito tayo dahil sa pananampalataya. Paano natin may kapaliwanag yung pananampalataya? Yung bagang lakas o puwersa na nag-uudyok sa ating isip para pumunta dito, bagamat ano kaya gagaling na ako doon? Wala naman doktor doon, walang albularyo. Yung pananampalataya, yung sabi ng ating dakilang pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ang magpapagaling po yan, yung pagsampalataya. Na kung iahambing natin sa sitas, yung napakinggan lang nila ang sinabi ng ating dakilang Panginoon, hindi sila nagdalawang isip, kundi bagamat pagod na sila, inihulog pa rin nila ang lambat para lang sa salita ng ating dakilang Panginoon. Ang nangyari, mayroong resulta.
Ibig sabihin, mas makapangyarihan ang ating dakilang Panginoon kaysa sa sarili nating kakayahan. Na kung tayo man, ingat ng ingat ng ating buhay, nagkakaroon pa rin tayo ng karamdaman. Pero sa pagsabi ng ating dakilang Panginoon, sumampalataya lang tayo sa Kanya. Manalig tayo sa Kanya at pagkatiwala natin ang ating buhay, doon na po ipagkakaloob sa atin ang lunas ng ating karamdaman. Halimbawa po yan. Kaya kung titignan po natin dito sa sitas na ito, pagod na sila magdamag, 7 pa sila. Pero nung mangyari, nung inihulog nila sa kanan, mayroon silang isdang nahuli. Paano nangyari? Dahil po sa salita ng ating dakilang Panginoon. Sinalin sila, meron ba kayong huli? Wala. Ihulog niya sa kanan. Kung ikaw na naman pagod ka na, bakit mo pa susundin? Dahil po, nung nakilala nila ang ating dakilang Panginoon, hindi sila nagdalawang isip. Sana ganoon po tayo. Nabagamat, pagod na tayo sa ating buhay, pero dahil sa sinabi ng ating dakilang Panginoon na sumunod ka sa akin, sumampalataya tayo sa Kanya, doon tayo magkakaroon ng pag-asa. Yung buhay na ito, na pagod na tayo, at gusto na natin mabago, at mabuksan ang ating pag-isip sa panibagong buhay, nakasama si Kristo, na nabubuhay tayo dito sa ibabaw ng sanlibutan. Kaya nga nangyari, yung mga alagad ni Jesus nagsabi kay Pedro, ang Panginoon nga. Kaya pagkarinig niya ni Simon Pedro, yaon, ang Panginoon ay nagbigtis siya ng kanyang tuninga sapagkat siya ay pumut-ubad at tumalon sa langit. Kumbaga, nung mapagkilala ni Juan, na yaon na ang Panginoon nagsabi na ihulog mo ang iyong lambat sa kanan. Nalaman ni Pedro, ay yun nga yung Panginoon. Ang ginawa ni Simon Pedro, dahil humutugad siya, nagsuot siya ng tunig at tumalon sa dagat at lumapit sa ating dakilang langit. Ganyan po dapat ang magiging reaksyon ng bawat isa sa atin kapag napagkilala natin mismo ang presensya ng ating dakilang langit. Ngayon, tatanungin natin ang ating sarili. Ito'y isang simbahan. Nasaan ang presensya ng ating dakilang Panginoon? Nandyan po sa mga salitang ibinabahagi sa oras nito. Yung Ibanghilyo mismo ang magpapakilala sa atin na nandoon ang presensya ni Kristo, na bawat salitang ating napapakinggan kapag ito'y pinakikiramdaman natin at pinagnililay-nilayan, nalalaman natin na ito na yung panahon na kung ano mang sagabal sa ating mga puso, tayo makapagsisi para makabuelo ang presensya ng ating dakilang Panginoon sa ating puso, mapapatawad ang ating mga kasalanan, yung kagamutan ng ating mga karamdaman, unos na lang. Ito ka, sabi nga, hanapin muna niyo ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran, at ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag na lang. Ibig sabihin, bukas na lang ang kagamutan ng ating karamdaman. Once na ipinapasok natin sa ating puso si Kristo. Kaya ano na nangyari? Dapat ang ibang mga alagad ay nagsilapit sa maliit na daon sapagkat sila ay hindi lugang malayo sa lupa, kundi may 200 siko. 200 siko, ito. Halos 100 meters lang ang distansya mula sa, kumbaga sa sukat ng poste, ang distansya ng poste sa poste, 16 meters yan. Mga isa't kalahati. Yun lang yung layo mula sa pangpang hanggang doon sa pinalalagyan ng dahon. Kaya dinig na dinig nilang ating dakilang Panginoon. Pero parang duda pa rin yung iba. Pero dahil nga napagkilala nila na yun ang ating dakilang Panginoon, nagkaroon sila ng buhay ng loob sapagkat na nandun nga ang ating dakilang Panginoon sa bangka. Maang si Simon Pedro, hinilang lambat, puno ng malaking isda na 153. At sa ganung karami ay hindi napunit ang lambat. Sinabi sa kanila ni Jesus, magsiparito kayo at magagpaming gutom. At sino man sa mga lagat ay hindi nangahas ng siya'y tanungin, sino ka? Sa pagkalam na yaon ang Panginoon. Lumapit si Jesus at binangkot ang tinapay at sa kanila ay binigay at gayon din ang mga isda.
Ito'y ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya magbangon na muli sa mga patay. Ngayon, ito ang paanyaya ng ating dakilang Panginoon. Magsiparito kayo at mga pawing gutom. Ngayon, ano ba yung nakahain ngayon? Para mapawi ang ating gutom. Hindi ba ang pinakakailangan ng isang tao kapag nagugutom, pagkain. Sabi sa ibang termino, tinapay. Ngayon, marahil hindi tayo nakapagsimba, hindi man lamang tayo nakapanalangin, pero andito tayo, kinakailangan natin mga pawing gutom. Ano yung nakahain? Ito yung tinatawag na tinapay ng buhay. Walang iba ang salita ng Diyos na pinakapagkain ng ating kaluluwa at espiritu. Paano siya naging pagkain? Sabi ng ating dakilang Panginoon, tapusin siya ng diabo. Gawin mo ang batong ito na maging tinapay para may pagkain tayo. Anong sagot ng ating dakilang Panginoon? Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Ibig sabihin, hindi lang pala sa pagkain ang ikinabubuhay natin, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, kailangan para natin ang pagkain material para mapusok ang ating tiyan. Meron tayong enerhiya sa pang-araw-araw na pamumuhay. Meron pa palang ikalawang tinapay na pinakapagkain ng ating kaluluwa at espiritu, walang iba, ang tinapay ng buhay o salitang lumalabas sa bibig ng Diyos na isinulat dito sa mga banal na kasulatan at binabasa naman natin at pinapaliwanag. Ito po yung tinapay o salita ng Diyos na kung saan nagkakaroon tayo ng pag-asa. Pagamat matagal na ang karamdaman, may chance kaya ko pa palang gumaling. Pagamat pagod ka na sa iyong buhay, mayroon pa palang pag-asa. Hindi pa palang mabago. Sa tulong po yan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya anumang balakid sa ating buhay para hindi makapenetrate ang presensya ng Diyos, iwaksik po natin yan. Magiging sagaba lang ang kasalanan, kaya humingi tayo ng tawad sa Diyos. Siguro po hanggang dito na lang ang pagkikibahagi natin sa oras ito. Salamat sa Diyos at ano man ang ating kahilingan, karaingan, ihilapit natin yan sa Diyos. Kung tayo man ay nagkasala, humingi tayo ng tawad. Bigyan natin siyang puwang sa ating puso, pakiramdaman natin yan at pagnilay-nilayan. Yung mga salitang napakinggan natin at gamitin natin sa ating pang-araw-araw. Salamat sa Diyos at mapagpalang umaga.